Guys, good morning and welcome back to my channel, Jason Tumakas Realty. Ngayon po may papakita na naman kami ni Mrs. another finished project dito sa Shore 3 Residences ng SMDC. Pag gusto niyo po mag-invest with SMDC, please inquire lang po kayo dyan sa aking number and email address. So I've been with the company for 14 years and tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo natin sa ating mga kababayan, especially abroad. Ayan, so maraming salamat po sa aking mga kliyente sa pagtitiwala. And dito guys, maraming salamat Sir Ray and Ma'am Edsel dahil sa pagpapa-furnish nyo sa amin. Sobrang thankful po kami dahil kami yung napagkatiwalaan ninyo. So Ma'am Edsel, Sir Ray, sobrang salamat po sa inyong dalawa from USA. Ayan, so puntahan natin tong unit. Pakita ko muna sa inyo itong ating ginamit na smart lock. Ayan, meron akong smart key card. Ayan. Ayun. Hello, Hi, Mami. good morning. Wow, grabe tong ginawa mo sa unit na to. Sobrang ganda ng outcome, pero unahin natin tong kitchen. Ayan, so good morning everyone. So ito po ang napakagandang project namin. So proud ako dito sa ang ganda ng ating naging kinalabasan. So dito sa kitchen natin, sa original layout, ang ating talagang ref supposed to be nandito, nakaharang siya sa daanan. So since pinalitan natin itong buong kitchen counter, itong mga cabinets, ipinasok ko dito sa loob. I-inline ko lang itong ref dito sa ating mga kitchen cabinet. So naipasok natin siya. So we have the ref. Then, dito naman po ang ating overhead cabinet. So, ito actually, nakita na to ng ating owner. So, nagandahan siya dito sa ating ginawang cabinet. Nakita natin yung loob. At least makakapaglagay sila ng kanilang mga accessories na, kasi nagta-travel sila. So, meron silang mga nakuhang mga collections. So, mga collectibles items nandito, ilalagay daw nila. So, ayan. So, ang ating project was themed ng color white. So, gusto ni Ma'am maaliwalas, puti. Kaya makikita mo ang ating kitchen cabinets are all white. Pati itong ating backsplash ay halos puti din na naglagay lang tayo ng accent dito ng ating parang marble design. So, yan. So, naka-undersink din siya. Pinalitan natin yung kanyang cooktop dito. Naging ano na tayo, induction cooker. Yan, tapos maintain natin ang ating range hood. So, yan, ito pa rin yung ating range hood dyan. Yan. So, yan, para mas maganda. Yan, may accent light tayo dyan. So, palit to, Mami, lahat, ano? Yung Yes. kitchen, yung dati po nakalagay dito, inalis natin, then palit lahat. Yes. So, kung mapapansin mo, Daddy, mas accessible ang ating microwave position. Ayan. So, mas safe siya kung kunyari meron tayong may mga sabaw, mag-iinit tayo. So, ayan, medyo accessible siya, hindi siya masyado mataas. So, perfect siya sa ating location. Ito naman, yan, meron pa tayong storage dito para sa kanilang mga cookwares. So, yan.
Ayan. Then, mami, napansin ko, ginawa mo tong L-type. Before, wala to, no? Yes. Kung makikita niyo yung picture before, space lang to. So, meron tayong space dito for dining. Pero since nga this is supposed to be a one-bedroom unit na naging two-bedroom, makikita niyo mamaya, no? So, ito ating L-type counter. So, ito, nilagyan natin to ng bar chair. So, para naging bar table siya. Ayan, so tinesting na to ni ma'am, sabi nga dito daw siya magko-computer. And since corner unit nga ito, we have this window sa side. So makikita natin may liwanag tayo sa side na to. Ang ganda lang na kinalabasan kasi before, we plan to put a blinds dito. Pero since nag-decide sila ma'am na continuous na lang curtain, so ayan, ang ganda-ganda na naging outcome. Yeah, so by the way guys, this unit is a 33 square meters corner unit dito sa Shore 3 Residences. So, para may idea lang po kayo kung ano yung ano yan. One bedroom po to before. Yes. So, since maluwag itong area na to, ayan, nakita natin na kapag L-type tayo ng counter, pero daddy, pakita mo yung space dito sa gilid. Ayan. Ayan. So, dito, meron ka pang space. Ang lawak ng inyong walkway. Ayan. Okay. Yan. Ang ganda nung nangyari dito sa kitchen. And then, puntahan naman natin. So, mami, pinalitan tong pinto, ano? Tama? Yes. So, para at least naka-theme tayo, pinalitan nila mamang ang kanilang mga doors ng puti. So, same ito ang ating bathroom at itong ating door sa ating bedroom. So, kung mapapansin mo din, daddy, meron tayo ditong mga accent wood cabinets ito actually. Yan, meron tayong mga cabinets dyan. So, this one is a utility cabinet. So, ito yung mga paglalagyan din nila ma'am ng mga broom, vacuum. So, kasha. Ginamit lang natin actually yung space para doon sa mga blank walls niya. So, kung makikita mo rin, naglagay tayo ng extra outlet dito kasi gusto nila pag mag-charge sila ng vacuum, meron na rin. So, ang ganda na idea, di ba? So, parang charge ka, nakatago lang yung vacuum mo dyan, mako-close mo siya, and hindi na siya masyadong halata. Daddy, makikita mo, this is not a cabinet na, pero tinago lang natin itong breaker niya. So, parang tinerno mo lang siya dito. Yes, nagterno lang tayo para yung nakikita guys, ng mata natin, iisa lang. Ayan. Then, yung ating door dito sa toilet and bath, Ayan. pinalitan natin ng white. Yes. So, yan. So, makikita natin itong bathroom natin, nagpalit na rin tayo dito ng bathroom tiles. So, kung makikita nyo, yan, since all white, ayan, may marble type tayo dito na tiles dito sa ating buong bathroom. Actually, buo yan. So, buo na to, pinalitan lahat. Yes. So, before, kung makikita niyo yung picture, ito lang po ang kasama sa turnover natin. Itong ating rain shower and ito. So, this one is additional na sa ating heater at itong glass enclosure din is additional na po. Yan. Ayan. So, meron tayo ditong frameless glass enclosure. And kung makikita nyo rin dito, ayan po. So, we have this very nice mirror. Ayan, Wow. daddy. So, umiilaw siya sa pinipindot siya. So, dalawa yan. So, itong isa is for cabinet na niya. This one is finix na natin. Ayan. Okay. Ito, palit din. Yes, pinalitan na natin itong kanyang sink. This is a vessel type sink. Then, itong counter niya. Plus, since nga for personal use nila, ma'am, so kailangan nila ng washing machine, naglagay tayo ng washing machine. So, this space naman is provided na, nung turnover pa, may space na talaga for washing machine. So, ayan, in-arrange lang natin siya dun sa makakonsume natin lahat ng space sa bathroom. Ayan. So guys, this one is a personal use unit nila Sir Ray and Ma'am Edsel. So, puntahan naman natin po yung ating bedroom. Ayan. So, dito sa bedroom, daddy, eto, makikita mo din, nagpalit din tayo ng bedroom door. Yan, puti na rin siya. Ayan. So, dito, kung makikita mo, daddy, yung ating original color dito is hindi ganito. Nag-repaint din tayo nito, ng walls. Oh! Yes. And yung ating mga ceiling, makikita mo yan. Gusto nila, ma'am, yan. Yung meron tayong parang cornice type na baseboard, yan. So, ayan. So, eto, minmaximize lang ulit natin ng space. Kung makikita mo, ang ganda na naging outcome. At this one, this bed is 54 by 75 inches. Double bed. So, full-size bed itong nilagay natin dito. Then, meron tayong additional storage. Ayan. So, since nga
syempre sila ma'am, galing sila sa iba't ibang bansa, marami silang mga gamit. Ayan, they have enough space for storage dito sa room. And I think this room, ang mag-stay dito is yung kapatid ni Ma'am Edsel. Ayan. So, at least, since naging 2-bedroom na siya, they can accommodate their relatives din. Pero Ayan. before, Mami, this one is a family suite B. Yes. Family suite B to na 33 corner unit. Square meters, corner unit. So, before po, wala yung area na to, kumbaga wala siyang partition, so nilagyan lang natin. Then, papakita na rin namin ano yung naging ginamit natin dito sa partition. Yes. So, unahin naman natin tong Itong living area natin. So, ito yung ating entertainment. Ito yung ating TV. So, I think this is 43 inches TV. So, since hindi naman daw mahilig manood sila ma'am so gusto nila yung saktong TV lang. So, 43 inches. Then, ito, nag-design lang din tayo dito na parang naka-frame yung ating TV. Plus, ito daddy, before, butas lang yan. Okay. Ayan, kasi yung suite B dito, may butas yan for the aircon siguro sa labas kung choice mo mag-one aircon. So, since nga nakapag-aircon tayo sa loob, nag-close na tayo, pwede nating isarado tong bintana na yan para at least nandun sa loob may onting privacy and nakasarado siya. So, naglagay tayo, additional ito. So, sliding to. Yeah, may sliding glass tayo dyan. Tapos kung mapapansin mo, daddy, meron tayong 3 oras. Yan. So, since mahilig na mag-travel sila, ma'am, gusto nila maglagay ng parang, for example, Tokyo, USA, and Philippines, yung mga ganyan. So, yan, meron tayong 3 oras na design dyan. Yan. Then, this one, ito, yan. So, nagkaroon tayo na entertainment console dito. So, kung makikita mo, daddy, meron na naman tayong upuan. So, meron na naman tayong space, di ba? Kung may bisita tayo, meron siyang additional na upuan. Or kung kunyari, nagmamadali, magsusulat ka lang. So, meron kang upuan dito and we have counter din. Then, dito naman, meron tayong mga... Pwede mo siyang itago, no? Yes, natatago siya. Yan, So, pwede hindi mo siya siyang ilagay sa ilalim. Yan, hindi siya Ganda. harang sa space. Yan. And ito, may additional storage dito. Ayan. Okay, saka dito sa ilalim. Yan, we have the Ayan. drawers. Storage pa rin dito. So, ang ganda po nung nagawa na concept dito natin ni Macy. So, ayan. So, grabing changes dito sa unit. Yung nangyari. Yan. So, ito naman, daddy, since meron tayo upuan dito, hindi na natin kailangan mag 3-seater. So, we have decided na mag 2-seater na lang, kasyang-kasya sa space. And this one, ayan, gustong-gusto nila ma'am to Ayan, the sofa bed. So, Wow! yeah, may pull out. So, nakuha na rin naman natin ito sa mga ibang projects natin. So, this is my favorite sofa bed din, na 2-seater. Ganda. Ayan. So, si ma'am kasi hindi naman, kumbaga sabi niya mag-fit daw siya dito na hindi na niya kailangan iurong yon. Pero kung gusto niyo na talagang nakahiga ito, naihiga pa po ito. So, yan. Hindi ko na siya i-demo pero since nakita niyo na sa ibang vlog namin, naihiga po itong area na to. Yan. Ang maganda rito, mami, kahit, halimbawa, nakaupo ka dito, tapos yung paa mo, ayan, nakaangat ka. So, marirelax ka talaga. Yes. Plus, tignan mo yung space natin dito, daddy. Yan, may space pa. Kaya pa maglakad, hindi siya nakakasagabal, hindi siya nakaharang. Kung may tao sa room, may tao dito, pwede pang makapaglakad freely, di ba? Yun. Kasi mas malaki yung unit na to. Yes. This one is 33. Yung typical size natin with SMDC ng Family Suite B Is 26 square 26 square meters lang. So, mas maganda, mas malaki. Yes. Ayan. So, eto naman, daddy, makikita natin, eto, naglagay tayo dito ng French type divider. Ayan. Before, mami, wala tong partition, ano? Wala siyang partition. So, before, talagang space lang to Open na lang maluwag. So, kaya kami na-come up sa pwede pala mag 2-bedroom kasi nga maluwag. Sinukat namin kung kakasya yung kama. Dito, daddy, sa ating bedroom, makikita mo, this is a queen size bed pa. Kasya pa yung... So, ito na yung kanilang bed. Yes, ito yung bed nila, Ma'am Edsel and Sir Ray. So, kung makikita mo, this is 60 by 75 inches bed, queen size. Ayan, kasyang-kasya siya. Ito is column, okay? Column ito. So, talagang itong space na to dyan, sinukat natin, kasya ang queen size bed. Saktong-sakto lang. Then, yan, makikita mo. Mami, explain ko lang sa kanila, no? So, guys, bago natin ginagawa yung unit, kinakailangan talagang sukatan muna. So, katulad nung sinabi ni Mami, na sinukatan muna natin, nakasya pala yung queen size bed. So, again, number 1 tip
palagi niyo po munang sukatan bago niyo i-furnish yung inyong unit. Corner by corner, sukatan niyo po palagi. So, ayan, tuloy natin, Mami. Ayan. So, kung makikita mo, Daddy, dito, yan, nagkaroon tayo ng headboard plus additional ulit na storage. Na-realize ko nga na nagkukwentuhan kami nila, ma'am, ang dami pala namin nagawang cabinet dito. So, yan, at least meron siyang malalagay pa ulit ng mga gamit nila. And dito, Daddy, ikot ka. Ikot ka dito sa ating ilalim. Here, since etong kama natin is customized, meron pa tayong space dito for the luggage. Paglagay pa. Ayan. So, ipapasok mo lang, isi-slide mo lang yung luggage mo dyan. Kasya pa. At So, up to, para sa luggage talaga to. Yes. So, yan, inano namin talaga yan. Wow. Customize talaga namin for the luggage. Tapos, this one naman, yung mirror. So, naghahanap kami ng pwesto na mirror. Si ma'am, ito, pinili niya itong design na to. Dito yung kanyang mirror. Ayan. Ayan, so kung mapapansin naman Daddy, naghahanap kasi kami ng pupwestuhan ng salamin. So, ito na pag-decide ni ma'am, siya rin yung pumili ng design ng mirror niya. So, dito, at least pag kunyari nagbihis sila, so ito, magtitingin ka dyan sa mirror. Then, this unit is also with balcony. Ayan, so may makikita ka pa dito, Makati view and EDSA view yan, dyan sa labas. Since corner na yan, dulo na to actually ng shore tree. Ayan. Nice. Okay, and then, Mami, ang ganda nitong nangyari sa, ano na to, no? Ito. Ayan, yung para may... Yes, nagkaroon tayo ng accent light pa dyan and may headboard tayo, yes. Oo, tapos may accent light ka pa dyan sa taas. So, ang ganda guys, oh. Ayan. Makita ko lang sa inyo. Ayan. So, yan, parang napaka-comfortable ng kanilang bed. Okay, so dito naman tayo, Daddy, sa ating extra cabinet. Kung makikita mo, ayan, nakapaikot sa akin. So, nag-leave tayo talaga ng space. Sadya ito, na mag-leave tayo ng space dito. Kasi kapag binuo ko ito, medyo maliit na yung workspace dito, sa area na to. Ayan, kung makikita mo. Oo. So, at least, ito naman, sa dami na nating cabinet, hindi naman na nila kailangan punuin pa to. So, ito, at least meron silang, hindi pa nila alam kung ano yung ilalagay nila dito. So, this one, no, kunyari may visitor sila, ma'am, sa labas, no, tapos, sasarado nila to. Syempre, exposed pa rin sila since hindi naman nakatint itong ating divider dito. Yes. So, kaya tayo naglagay ng curtains, and this one, kasi, ito ang purpose niyan. So, yan. May kita mo, Daddy. May remote control lang kanilang curtain. So, ayan. hindi ka nakita sa loob. So, pag nasarado nila yung door, nasarado nila yung curtain, hindi na sila kita dito sa loob. Even though merong tao sa labas, di ba? Kahit nakahiga ka, pwede may control. So, pahiram nga ako, Mami, niyan. Ayan. Ayan. Pagka umaga naman at gusto mo nang lumabas, Yan. wow! Nakakatuwa to. Ang ganda. Yan. So, pwede nating ilagay yan. Usually, sa bahay natin to nakikita. Pero, since nga, ang ganda naman itong talagang talagang kumbaga, pinaggastusan nila, ma'am, itong unit na to. Kaya, yan, nakapag-decide tayo na, kasi may purpose eh. Kung mga ordinary curtain na pwede naman nating anuhin dyan, okay lang. Pero since ito, nakahiga sila, tapos biglang may kakatok, di ba, may tao, tapos may curtain ka, napaka-easy na gawin, di ba, na buksan mo to. Kung sisilipin mo lang, pwede mo siya stop. Pwede mo siya i-stop. So, yan. So, ayan guys. Napakita na naman namin sa inyo yung another finished project. Actually, ang dami na naming natapos nitong nagdaang November, December, pero wala na kaming chance ma-vlog dahil sobrang busy na rin po yung schedule natin and nakalipat kaagad sila doon sa unit after. So, ayan, pag may chance kami, pinapakita namin sa inyo. So, maraming salamat po. Again, kay Sir Ray and Ma'am Edsel, sobrang salamat po sa inyong dalawa, Ma'am, Sir. At kami yung pinagkatiwalaan ninyo. Pag meron pa po kayo, guys, investment property dito sa Pilipinas, pwede namin kayong tulungan mag-furnish. And pag meron naman kayong gustong unit and location for investment with SMDC, nandito ko para i-assist po kayo. So mag-inquire lang po kayo sa number ko. Nandyan yung aking number and WhatsApp, email address, and Viber number. So ayan, inquire lang po kayo. Ayan. So gusto ko mag-thank you sa mga naging katulong natin dito sa pagpapaganda nitong unit na to. So first, thank you for Jed Empania Brothers, ayan, Calaguete Flamenco Corp,
And then, dito po sa ating magandang curtain, Ate Mary Ann, hello. Ayan, marami pa tayo pagsasamahan. And then, sa ating mga angels na si Kim, si LJ, and si Wendell, thank you so much kasi napalinis, napaganda, and naayos tong unit na to. And just because of you, sinamahan niyo po kami. Thank you so much. And kay Ma'am Edsel and Sir Ray, thank you for your patience. And thank you for trusting us po dito sa project na to. So, ayan guys, again, mag-subscribe po kayo dun sa mga ating viewers, mga first-time viewers. Please subscribe. Marami pa kayong matututunan. Nagbibigay ako ng mga tips about real estate investing dito sa Pilipinas. And kapag naman meron tayong mga nag-furnish o sinasama natin sa vlog, so subscribe lang po kayo and share nyo na rin yung mga videos na to. Pag meron kayong mga comments, please comment lang po. So sasagutin po natin yan. Pag may mga tips pa kayo na gustong ibigay, please comment lang din po. So again, maraming salamat at palagi nyo pong tuparin ang inyong mga pangarap.